kasama mo siya. Pakasal na kami. At magkakaanak na rin. Kahit na anong gawin mo dito sa pamamahay ko, kung bobot kalahati ka naman, walang mangyayari. Nay, bakit po? Bilisan mo ang pagkain mo. Pupunta tayo sa ospital. Talaga ho? Susunduin natin ang Ate Rachel mo. Handa ako humingi ng patawad sa kanya. Bumalik lang siya dito sa bahay natin. Mrs., safe na po si baby. Pwede na po kayo lumabas today. Salamat po. Safe po. Sino tatawagan mo? Si Junior? Nandun lang yan sa cafeteria. Gusto mo sunduin ko na. Hindi si Junior yung tatawagan ko, Cheska. Ha? Sino? Rachel? Hello, Rachel? Hello. Tita Ivy. Sunduin niyo na po ako. Sasama na po ako sa inyo. Really? Ma'am, saan kayo pupunta? Pupuntahan ko si Rachel sa ospital. Anong nangyari kay Rachel? Ay, walang hiyang Laura na yan. Sinaktan si Rachel. Muntik na madama yung apo ko. Ngayon hindi na nila ako mapipigilan. Kukunin ko na talaga si Rachel. Pero ma'am, yung meeting mo kay Mr. Ordonez, ngayon na po yun. Sabihin mo sandali lang ako. Hintayin nila ako, ha? Pero ma'am, Mas importante sa akin si Rachel. Kung hindi nila ako mahihintay, cancel niyo yung deal. Tita Ivy, ako na lang bahala kay Mr. Ordonez. No. I'm sorry. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa'yo ng basta-basta yung mga ganyang bagay. Lalo na yung malalaking business deals. Sorry. Pero tita, how can I prove myself kung di mo man lang ako papayagan? Kung di mo man lang ako susubukan? My decision is final. No. Gusto mong tumulong? Tulungan mo si BBC mag-prepare ng presentation. Sandali lang ako, babalik ako agad. Rachel, ito matinong usapan, ha? Hindi ka nagagawa na mabigat. Hindi na talaga. Siyempre, hindi ka na pwedeng magtinda ng isda, ha? Hayaan mo na si nanay gumawa nun. Hindi na talaga ako magtitinda ng isda. At mas lalong hindi ko natutulungan ang nanay mo. Rachel, patawarin mo na si nanay, please. Hindi. Hindi ko siya mapapatawad. At hindi na rin kami magkikita ulit dahil hindi na ako sa inyo uuwi. Si Tita Ivy na yung susundo sa akin dito. Rachel, naman eh. Hindi na ba magbabago yung isip mo? I'm sorry, June, pero hindi na magbabago yung isip ko. Hindi ko to ginagawa para sa akin. Ginagawa ko to para sa baby ko. Buhay ng baby ko yung nakasalalay dito. Kung ako lang, kaya ko naman tiisin yung galit ng nanay mo eh. Pero hindi ko kaya na madama yung anak ko dito. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko, anak? Siguro kahit na humingi ako ng tawad sa'yo, Rachel, hindi mo na ako mapapatawad. Kasi ang dami ko na masyadong nagawang masama sa inyong mag-ina. Kahit nga ako mismo sa sarili ko parang hindi ko na mapatawad sa sarili ko sa dami ng nagawa ko. Rachel. Saan mo po tayo, Rachel? Rachel.
Rachel, patawarin mo na kasi si nanay. Kahit para sa akin lang, please. Please. Jun, hindi naman ganun kadali yung hinihingi mo eh. Palibasa kasi hindi mo tunay na anak yung baby ko, kaya ang dali-dali sa yung sabihin na patawarin ko yung nanay mo. Sorry. I didn't mean to say that. Sorry kung hindi madali sa akin na magpatawad. Jun, buhay ng baby ko yung nalagay sa alanganin. Huwag kang umasa na parang aarte lang ako na walang nangyari.